Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Juan na all, sana all may free ride. Ito ay dahil may libreng sakay sa Light Rail Transit Line 2 o LRT2 at Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Ito ay para sa mga kababaihan sa Biyernes 8 ng Marso. Ito ay kaakibat ng selebrasyon ng National Women's Month ngayong Marso bilang pagkilala sa natatangi at mahalagang kontribusyon ng kababaihan sa lipunan. Magsisimula ito alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tagumpay sa gulay. Yan ang tinaguriang tema ng Vegetable Derby at Harvest Festival sa Guimaras na kamakailang pinagdiwang ng Department of Agriculture. Para sa buong impormasyon, narito si Jade Buhoy. Noong ikalimang araw ng Marso sa bayan ng Guimaras, ipinagdiwang ng Department of Agriculture o DA ang Vegetable Derby at Harvest Festival kung saan ibinida ng mga magsasaka ang iba't ibang ani mapa-organiko man, pati na rin ang iba't ibang uri ng pananim. Ang nasabing pagdiriwang ay naglalayong isulong ang hangarin ng pamahalaan na masigurado ang supply ng pagkain at ang pagkakaiba-iba ng mga pananim sa pamamagitan ng malawakang produksyon ng gulay. Bahagi rin ng pagdiriwang ang garden tour kung saan ipinamalas ang techno demo sa pagtatanim ng mga gulay. Kasama rin ang inaugurasyon ng Smart Greenhouse na siyang sumisimbolo sa makabago at epektibong pamamaraan ng pagsasaka. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Department of Education sa publiko ukol sa kumakalat na post na nagsasabing may libreng pabaon ang ahensya sa mga estudyante sa elementarya. Laman ng post na ito ang libreng pabaon na umano'y para sa mga estudyante sa bawat antas na tanging school ID lamang ang hinihingi. Ayon sa DepEd, ito ay peke at walang katotohanan. Kaya naman pinayuhan ng DepEd ang mga magulang na huwag ibigay ang school ID ng kanilang mga anak upang hindi makompromiso ang kanilang seguridad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH binuksan ang unang bagong urgent care and ambulatory service centers sa bansa. Premature campaigning tututukang ipagbawal sa susunod na eleksyon. PBBM ikinabahala ang umano'y pangihimasok ng China sa Ayungin Shoal. Finland ambassador tumungo ng PBA para sa courtesy visit. DepEd nagbabala sa publiko sa kumakalat na libreng pabaon sa mga estudyante sa elementarya. Earth Hour Philippines 2024 gaganapin sa ika-23 ng Marso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa ika-23 ng Marso, hinihikayat ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang publiko na makiisa sa gaganapin na Earth Hour Philippines 2024 na magsisimula sa ganap na alas 8:30 ng gabi. Layunin ng inisyatibong ito na bigyang kahalagahan ang mundo, partikular na ang kalikasan, upang maibsan ang mga polusyong mula sa mga aktibidad ng tao. Ang Earth Hour na ito ay magtatagal ng 60 minuto o katumbas ng 1 oras. Ikinaalarma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakaraang insidente ng pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Hindi na nararapat na ipagsawalang bahala. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa nakaraang insidente ng pangaharas ng China Coast Guard. Ayon sa kanya, ito ay dahil 4 na PCG personnel na ang nasugatan sa pambobomba ng 2 water cannon sa Uniza May 4.
Kabilang din dito ang pagharang ng China sa BRP Sindangan na humantong sa banggaan. Dagdag pa rito, pinabulaanan din ng Pangulo ang namataang Chinese research vessel sa Benham Rice nitong kamakailan lang. Aniya, malinaw itong panghihimasok ng China sa maritime territory ng Pilipinas. Kaya naman siya'y nanindigan na maghahain siya ng protesta laban sa ginawang aksyon ng Chinese Coast Guard. Nauna nang magbigay pahayag ang Department of Foreign Affairs na maghahain din ito ng diplomatikong protesta laban sa China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagbisita ni Finland Ambassador Juha Pilka sa Philippine Ports Authority o PPA para sa isang courtesy visit, ay malugod itong tinanggap ni PPA General Manager J. Santiago kahapon, ika-6 ng Marso. Pinuri naman ni Ambassador Juha ang tagumpay na nakuha ng ahensya kung saan naganap din ang pagpupulong ukol sa lagay ng mga pantalan. Naroon din sa pagpupulong ang ilang mga opisyal ng Finland at PPA. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH binuksan ang unang bagong urgent care and ambulatory service centers sa bansa. Premature campaigning tututukang ipagbawal sa susunod na eleksyon. PBBM ikinabahala ang umano'y panghihimasok ng China sa Ayungin Shoal. Finland Ambassador tumungo ng PBA para sa courtesy visit. DepEd nagbabala sa publiko sa kumakalat na libreng pabaon sa mga estudyante sa elementarya. Earth Hour Philippines 2024 gaganapin sa ika-23 ng Marso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng National Women's Month, handog ng Philippine Coast Guard o PCG ang libreng sakay para sa mga kababaihan. Magmumula ang biyahe ng nakatalagang PCG bus sa PITX papuntang Mall of Asia at didiretso ito ng Cubao Terminal at vice versa. Ang nasabing inisyatibo ay nagsimula na kahapon, ika-6 ng Marso at magpapatuloy sa darating na ika-13 at ika-20 ng Marso taong kasalukuyan. Ito ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga nabanggit na petsa. Bilang hakbang sa Fire Prevention Month ay nakatakdang magbukas ng hotline ang Bureau of Fire Protection o BFP para sa inspeksyon ng mga electrical connection. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nakatakda na magbukas ang Bureau of Fire Protection o BFP ng hotline para sa mga residente ng National Capital Region o NCR kung nais ito na magpasagawa ng inspeksyon sa kanilang electrical connection. Ang pagtataguyod ng hotline na ito ay hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog sa mga tahanan. Sinuporta naman ito ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. kung saan ibinahagi niya na ang kadalasang sanhi ng sunog ay nanggagaling sa labis na pag-init ng mga appliance. Kaya't pinayuhan nito ang publiko na ugaliing suriin ang kanilang mga electrical connection upang hindi magkaroon ng sparks na siyang sanhi ng sunog. Kasalukuyan naman pinagsasanay ang mga tauhan ng BFP para sa mabilis sa pagresponde sa mga tawag na matatanggap sa hotline. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Bilang bahagi ng High Value Crop and Development Program o HVCDP sa Department of Agriculture o DA, pinagtutuunan nito ang pagpapaunlad ng lokal na industriya ng kakao. Pahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang pagsasagawa ng programa ay magbibigay suporta sa 70,000 magsasaka ng kakao gaya ng technology demonstration site, makabagong kagamitan at makina, pati na rin ang pagpapatayo ng irigasyon. Noong kamakailang pagbisita ng kalihim, isinagawa ng grupo ng Israeli at Pilipino kung paano protektahan ang cacao farm gamit ang makabagong teknolohiya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH binuksan ang unang bagong urgent care and ambulatory service centers sa bansa. Premature campaigning tututukang ipagbawal sa susunod na eleksyon. PBBM ikinabahala ang umano'y pangihimasok ng China sa Ayungin Shoal. Finland ambassador tumungo ng PBA para sa courtesy visit. DepEd nagbabala sa publiko sa kumakalat na libreng pabaon sa mga estudyante sa elementarya. Earth Hour Philippines 2024 gaganapin sa ika-23 ng Marso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.